sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Thank you, Lord. Ayan. Purihin ng Panginoon. Mga bata po ngayon, ang assign, mga kapatid. Sige, pangunahan muna tayo ng isang panalangin pa mong Pastor Fred. Basta gawain ng Panginoon, mangunguna Okay, sige. ang panalangin. Oh. God demands worship by our opening prayer. Dakila namin Amang, salamat po. Mangungusap ka sa amin ngayong gabi. At pinagbilin mo, do not fear, I'm speaking tonight. So, ang papurit, pasasalamat, ibinabalik namin sa iyo. That the fullness and guidance of the Holy Spirit be upon those hearers and we, as workers or servants. Kaya, Panginoon, tinataas namin ang mga salitang aming madidinig. We will listen attentively with all our hearts, with all our souls, and everything that is in us. So, Father, speak to us. Your servants are listening. In Jesus' name,
we pray. Amen. Yan. Kami po ay bumabati sa lahat. Magandang umaga, magandang gabi, magandang araw, magandang hapon. Lahat po ng mararating ng ating live streaming ngayon, ng ating Wednesday Bible Study, nagpupurit ng papasalamat kami. Nakasama na naman namin ang aming mga mahal sa buhay. Extended family, ating comfy family. Alam niyo po, talagang ang ating mga, lahat po ito halos kasi mga naanak namin sa kasal. Kung hindi man namin inaanak sa kasal, mga kumpare. Hindi ba? Wala eh. Talagang yung relasyon po, nandiyan eh. Kaya hindi uubrang hindi mo mahalin ano man ang mangyari. So, sa ngayon, we were given this opportunity. Sabi nga, yan, mga door na yan. So, we have to grab it. Kami po ay muli bumabati sa mga kapatiran na mga first, anong ang tawag dito? Yung mga unang-una, no? Early birds. Si Sister Nor Kalingasan. Yung aking mahal na taga San Pablong si Sister Lisa. Hindi na nakarating yung ating durian. Sister Oliva de la Cruz, Sister Linda Javier, Sister Shirley de la Peña. Yan. Siyempre, ang aming inaanak rin, si Brother Bernie, Sister Vivian, si Sister Daisy, kumusta ka na? Sister Evangeline Tapar. Yan na. Sister Celine Mendoza, Sister Celine? Nasa Amerika, hindi ba? So, ang ating mga binabati mga kapatid, alam nyo, hindi man kayo nagbibigay ng ganito, nagsusulat kayo, lahat po kayo binabati namin. Kasi ganun po nangyayari sa atin. Ako po, nanonood ng GMJ, ng Bible study, hindi na ako nagagawa ng gito. Natural, hindi ako mababati. Pero, unfair naman, di ba? Kaya lahat po ng nakikinig ngayon, hindi man naglalagay ng mga note dito, lahat po kayo binabati namin. North, East, West, South ng Comfy. Lahat po kayo. At lahat po ng nasa abroad, taga Italy, taga Japan, taga USA, mga bansa, Korea. Ayan, Korea. Bigay nyo sa lahat ng bansa. Alam ko, international tayo, mga kapatid. Kaya, hindi ko man kayo, I'm not used to this. Pasensya na kayo at medyo may edad. Mahirap po kasi magbasa. Baka kala nyo madali itong ginagawa nila. Mahirap po. Pero, mas maganda, mababati mo sila. Siyempre, nanay ko, regular yan, mga kapatid. Nanay ko, hello. Si Ate Huling, Tessie, mga kamag-anak, pasensya na kayo, kami nandito ngayon. We take the opportunity para yung aking mga kapatid, yan, mga pamangkin, everybody, lahat po tayo, dahil lahat po tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo pong lahat ay nandito ngayon nakikinig. So, sila Sister Jacqueline ko, may mga taga-East, yan, mga mahal natin yan, mga taga San Pablo, mga taga Mendez, mga lahat po, yung San Fabian, ay lahat po yan. Ang hirap nga kasi, pag inisa-isa mo at hindi sila nasabi, hindi po. Kaya nga ako, general na, ayoko kasing mag-isa-isang ganito. Sa totoo lang, lahat po ng elders, Pastor Ray, Sister Remy, Pastor Oying, lahat na ng matatanda Pastor sabihin JD, mo. siyempre, lahat po, lahat, Sister Tess, siyempre. Si Pastor Alex at saka Sister Ria na ngayon ay maaring nasa daan na, pauwi na, meron po silang mahalagang pinuntahan. Kaya lahat po, binabati namin kayo. At kung meron pang pagkakataon mamaya, babatiin po kayo. Huwag kayong mag-alala. Makikita ko, mamaya magre-review ko. Habang ngayon po ay meron tayong series. Natutuwa po ako kasi talagang ang ating 10 Commandments ay naiisa-isa, naipaliliwanag ng maayos. At bakit ba kinakailangan? Isang importansya po nito ay nasa Romans 14. Tingnan natin, ha? Romans 15, verse 4. Sabing ganun kasi, everything that was written in the past was written to teach us. Those things were written so that we could have hope. That hope comes from the patience and encouragement that the scriptures gave us. Alam niyo, itong pag-asa nato, napakaganda. Kasi lahat po ng nasulat, bakit yung 10 Commandments? Sister, luma na yan at saka parang hindi na applicable.
Huwag ko kayong magsabi ng ganyan. Kasi sabi ni Lord sa Matthew 5:17, Jesus said, I did not come here to abolish the law. I came to fulfill it. So, wala ngang nakatupad sa atin, pero ang maganda dito ay si Lord natupad. Because, sabing gano'n niya, sa James 2, sa John 1:17, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. So, kami po ay magre-review ngayon ng 10 Commandments. Bago natin ipakinggan mamaya, yung ating ika-7th commandment. Yan po ngayon ang ating magiging lesson. So, we have to review. Tatawagin ko po si Pastor Fred para i-discuss niya ng briefly yung unang commandment. Baka hindi ko makabisa yan, ha? Hindi naman ba? Sige. Pasensya na kayo ng Okay. alam niya yan. Kasi ang maganda doon, sabing ganun niya doon sa Exodus. Ito po ay Exodus 21-17. Yun po yung 10 Commandments. At talagang ito po ay talagang mahal na mahal ko itong law na ito. Teka Doon muna, sa sandali. Exodus 1-3, Kasi yung una, verse 4, that's concerning worship kay Lord. kay Lord. Yan. Yung pagdating doon sa Commandments 5 Number 5. hanggang 10, that is exclusively for relationship. Kaya dalawa ito. Worship, pagdating doon sa 5th Commandments hanggang doon sa 10 Commandments, this is exclusively for relational. Kung ano ang ating relasyon sa tao at doon sa una, papaano tayo may relasyon sa ating Panginoon. Kasi don't get, huwag yung paghahaluin sa. Okay. Ang ating po tinitake up is biblical. Biblical ba yun? po to, Okay, scriptural commandment. Tandaan po natin. Kaya sabi, hindi yan ang napag-aralan ko sa school. Ako rin, hindi naman yan ang napag-aralan ko eh. Pero since na ito po ang truth, sabing ganon, everything that was written is written to teach us. So, tayo po ay tinuturuan. So, maganda, natututo tayo. Tingnan niyo po yung first commandment. Sabing gano'n na, I am the Lord thy God. I-discuss ni Pastor yan. Sabing gano'n, I am the one who saved you from Egypt. Lahat tayo na-save from Egypt, di ba? From worldly system. That is our Egypt. Kaya, Pastor, ano masasabi mo sa commandment number 1? Wala akong masasabi kundi mahal ako ng Diyos. Sabi nga, thou shall not have strange God Kasi before nga, me. lahat sila under the bondage sila ng lahat ng different gods sa Egypt. Kung ano-anong kanilang sinasamba. Pero ang totoo, si Lord ang by His mighty hands na iligtas tayong lahat o yung mga Israelita sa Ehipto papunta sa lupang pangako by His mighty hand. Siya lang ang nagligtas. Kaya ang sabi dito, God spake to all these words saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondages. That is slavery. Yan. So, walang nakagawang ibang Diyos niyan. Si Lord lang. Sabi ko nga noon, sinermonan na ako ng tatay ko, ng nanay ko, ng lahat na, yung mismong presidente ng kumpanya namin, sinasabihan ako doon sa masama kong ugali, pero hindi ako napagbago. Pero nung marinig ko ang salita ng Diyos, nagbago tayo mga kapatid. Si Lord lang ang magsisave sa atin from Egypt. That is our Egypt, yung ating mga maling mga dati nating So, siya, sabi niya rin kasi, doon sa, sige, yung second commandment na tayo. So, ito po ay biblical, ha? Second commandment, Pastor, ano yun? Paborito mo yan. I am the Lord thy God, which have brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondages. Ang sabi nga ito, thou shalt have no other gods before me. Wala kang sasambahing Diyos liban sa akin sapagkat ako ang nagligtas sa iyo. Okay. Yung second commandment is verses 4-6. Nako, wag mo akong pag-anuhin ito, ha? Kasi
Kasi Ayan, talagang, yan ang controversial dyan eh. Ayoko, Marami ayoko naman. ito, Pero tingnan nyo po, napakaganda. Huwag kayong magagalit sa akin, kaya ayokong ano Kasi dito eh. pagka naunawaan mo naman. Teka muna, sa iyo na magalit Sige, huwag sa okay, akin. sige. Second commandment, ganito po. You must not make any idols. Don't make any statues or pictures of anything up in the sky or of anything on earth or of anything down in the water. Don't worship or serve idols of any kind, because I, the Lord, am your God. I hate my people worshiping other gods. People who sin against me become my enemies, and I will punish them, and I will punish their children, their great-grandchildren, and even their great-grandchildren. But I will be very kind to people who love me and obey my commands. I will be kind to their families for thousands of generations. Sa iba pong version dito, yung sinabi, for I am the Lord your God, because I am a jealous God. So, kinakailangan wala kang ibang sasambahin. Alam mo, pagka nakita niyo po yung Isaiah 42:8, ang sabi po sa Isaiah 42:8, at naunawaan natin itong second commandment, ang sinasabi nga dun sa Isaiah 42:8 ay, I am Yahweh, that is my name. I will not give my glory to another. I will not let statues take the praise that should be mine. So, pagka ito yung pinaka-definition ng mami sa akin, nung magtanong ako, may ano ba ang meaning talaga ng idolatry? Anything nang nagrarab sa glory no Lord o nagta-take away ng glory niya. Kasi I will not share my glory with anyone, says the Lord. Hindi uubrang ang kalwalhatian ng Panginoon ay mag-grab o manakaw ng kahit sino man. So, dito specific statue na eh. At saka idols. O, hindi natin mababago yun, mga kapatid, binabasa lang namin ng Biblia, ha? Hindi po kami nagbibigay ng kwan. So, kapag ka inunawa mo, choice natin yan eh. It's either you accept it or you deny it. Pag hindi mo dininay, baka sayang yung copy praise the Lord mo. Katatalon mo dyan, kabibigay mo ng almsgiving, sayang eh. Tapos dito sa second commandment, remember, this is second commandment. Commandment ni Lord to. Pag dito ka nag-fail, sayang lahat yan. Dead works lahat yan. Kaya, unawain natin, ano ba yon? So, natutuwa ako dahil kapag yung ating mga nakagisnan, sabi nga, 500 years na ang ating nakagis ng pananampalataya. Mahirap tanggalin yan. Aminado tayo dyan. Pero, kapag hindi mo na siya sinamba, hindi mo na siya binigyan ng importansya, at siya na lang ay parang dekorasyon mo na lang sa bahay. Ang dami mong hindi ba kung ano-anong mga kwan dyan. Ganyan na lang. Hindi mo naman i-disrespect mga kapatid. Pero, dapat it will not rob the glory of God. Hindi na dapat. Yan na lang yan. Matutunan na natin na kapag ito ay hindi mo pa rin magawa, that's the time you get away with it. Hindi mo kaya eh. Di ba? That's the only time that you get away with it. Kasi hindi naman natin tayo po yung tuturo ng hindi natin magbabasag ka o ano. Hindi po. Kasi ang una mong babasagin yung idol mo sa puso. Ang dami pong ina-idol ang sarili. Ang daming ina-idol kung sino-sino. Kaya yan po ang pinakamagandang paliwanag dyan. But, sabi ganon, I will not share and I will not let statues take the praise that should be mine. So, kung hindi mo kaya yon, get away with it. Para ito'y matupad kasi napakabigat po nito pag hindi natin natupad. So, ikatlo. Ito mo na, kasi yan, itinuro namin noong March 15. At naayos naman. Maraming nabago, mga kapatid. Marami ang na-bless. Marami ang sumunod. Kaya ang sabi, if you hear God's voice tonight, pag mong matigasin yung mga puso. Okay. Sa 3, ang sabi dito, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain.
pag merong colon, i-discuss kung ano yung gustong sabihin. Pag semicolon, continuing the thought of what was read before. In vain, baliwala. Binabaliwala mo. Sa ibang version, test. Oo. You must not use the name of the Lord your God to make empty promises. If you do, the Lord will not let you go unpunished. Dito. Okay. Para yung, sumpaman. Saksi ko ang Diyos. Mga Ano ganyan. mo yung sa court? Alam mo yung sa court? Oo. At court? Ano nakalagay dyan? Ano nakalagay dyan sa version na yan? Sa verse ko kasi ito yung Sige. dito kasi yung easy to read Bible, di ba? You must not use the name of the Lord your God to make empty promises. If you do, the Lord will not let you go unpunished. Alam mo sa court, ang sinasabi doon, hindi mo naman tinetest. Sinasabi rin, tinataas ang kamay mo. Do you promise to tell the truth and nothing but the truth? Hindi period yun, ha? Tama. So, help me God. Kaya yung pag-swear doon sa court, hindi putting to the test yun, ha? Iyon ay nagpapatotoo lang na ikaw ay magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan, sa tulong, grasya ng Panginoon. Kaya hindi po yung sa court, nakaganoon dati, may Bible, hindi ba, sa kaliwa? Tapos sa kanan, nakataas ang kamay. Kahit saan, kahit saan na yung nagsuswear doon sa mga political, so, help me God. Yan. Okay. Sige. Yan po. At saka si Lord kasi tinuro, doon, balik tayo muna doon sa kwana. Doon sa John 4, di ba? 24, God is Spirit and only through His Spirit that we can worship Him. 23-24. Kaya dito, yung si Lord, natutuwa nga ako, ang pagtuturo ni Lord, hindi na direct, huwag kayong basta sumamba. Yan, ganyan. Pero sinasabi niya yung scripture mismo, na mapanghahawakan natin para masabi natin kung bakit natin sinasabi to na hindi na tayo dapat magkuhan. At saka yun nga yung pangalan ni Jesus, sabi nga ni Pastor, hindi na ipinapangalan ngayon sa mga bata. Kasi usually, pag pinangalan sa mga bata, lalo na't nagalit ang magulang at namumura yung bata, sino minumura mo? Si Lord. So that is putting the name of the Lord thy God in vain. So, yung ika-4, ito yung tinake up ni Sister Remy, yung Sabbath day. Diba? Controversial din to. Paano ngayon? Di ba paano ngayon yung mga nurses, mga doktor, naka-assign ka ng linggo, yung mga security guard. So, what is Sabbath? Sabing ganon, I am the Lord of the Sabbath. So, Pastor Fred, dagdagan mo. Alam mo kasi yung pagbabantay sa, kung gusto mo, di lahat tuwing Sunday. Di walang Walang crime dapat. Hindi, walang mga bantay sa mga COVID patient, kung may o-operahin sa ospital. I-discuss natin doon sa gospel. Kasi doon sa mga Israelita, sa kanila, ang Sabat nila is Sabado. But we, because of the risen Christ, on the third day, He rose again. Kaya ngayon, tayo, who are under the law of Christ, na doon tayo sa Sunday. Yan. Ngayon, yung lahat ng gumagawa ng kalooban ng Diyos on Sunday, lalo-lalo yung mga may sakit, may ooperahin. Yung sa lamb? Yung lamb, Sunday, hindi, kunin mo kasi buhay. Kaya ito yung paglilinaw sa atin kung ano itong Sabbath Alam day. kong lahat naman tayo maraming revelation. Ang maganda dito, bawat pagtatalakay ng ating mga elder o sino mang worker,
pagka tinatalakay, kayo mismo may personal revelation coming from the Lord. Ito po ang magandang nangyayari sa atin ngayon. Mas lumalalim ang ating pagkaalam ng salita ng Diyos. Kaya bago kami magpatuloy na do sa Honor Thy Father and Thy Mother, ang dami nang nakaligtas. Mga kapatid, pasensya na kayo. Hindi namin na nasundan. Si Sister Mitos Magtibay, Sister Paraluman, Sister Siling Mendoza, ay mga taga-Comfy Center nandito, Sister Clarita Pingal, ang aking kumari, Melby Tuson, hindi ko na binabasa yung mga worker ha, alam kong kwan, Sister Marisa, Sister Tess sa San Pablo, Sister Rita Manggao, Sister Carmen Mahia, Virgie Alamag, naku, at salamat sa mga pagbati nyo, si Minister Ed na nasa Mendez, yung mga taga Mendez at si Sister Ria, nakita ko na rin. So, lahat po kayo ng mga bumabate na hindi man namin nababanggit, alam na ng Panginoon yan, huwag kayong mag-alala, recorded kayo dyan. Yung attendance nyo, nandyan yan. Kaya huwag kayong mag-alala, ang attendance nyo is mas mahalaga attendance natin sa Panginoon, hindi yung attendance namin dito. Hindi. Kaya itong Honor Thy Father and Thy Mother, napaka-meaningful po sa akin to. Kasi nung magbasa na ako ng Bible, ito po yung 5th commandment, di ba? Exodus 20 verse 12. Ito po ang sharing ko po dito, kasi isa po ako doon dahil panganay sa 9 na magkakapatid. At medyo pinalad na mabigyan ng katalinuhan, medyo sabi nga, may palaging honor. Ang mabigat, eto ngayon, ang tatay ko, hindi na ako makausap kung hindi lasing. Sabi sa akin ng tatay ko, alam mo ba, hindi kita makausap kung hindi muna ako maglalasing. Kasi ang pakiramdam ng tatay ko, tuwing kasi mag-uusap siya, mas mataas pa boses ko sa kanya. Nauuna pa ako sa kanya. So, alam nyo, nagbabasa na ako ng Bible noon eh. Noong sabihin niya sa akin yan, grabe ang impact dito noon, yung sa puso ko. Naalala ko yung sinabi sa akin ng tatay ko na yon. Pagkatapos, nung mabasa ko na that this is the first commandment that has a promise attached to it, that you will have long life and you will be prosperous in your life. Long life, during that time, madalis na akong magkasakit. Nagmuntik-muntikanan na akong kunin ni Lord. Salamat sa Panginoon. Hindi ako kinukuha, yung pala, hindi ako kukunin nang hindi ako ligtas. Kasi napakabigat po talaga. At tunay na dati hindi ko mayakap ang tatay ko. Umaamin ako. Pero hahalikan ng pisngi niya, yung yayakapin siya. Ay nako, talagang hinahatak na ako, hindi pa ako makagawa nun. Pero thank you Lord. Bago kunin ni Lord si tatay, best of buddies kami. Kami po ay, nung siya'y kunin ni Lord, nasa tabi niya ako, inaawitan ko siya. Napakaganda po na, yun nga yung sabing, maiiyak ka sa pag-ibig ng Panginoon. Ito pong pinag-aaralan nating 10 Commandments, si Lord lang ang nakagawa. Kung hindi ko tinanggap ang Panginoon, di ko kayang gawin yun. Kaya lang natin natutupad ang 10 Commandments sa mga kapatid, dahil tinanggap natin si Lord. The Jesus Christ who is in us can do it for us. Without Jesus Christ, we can never follow the 10 Commandments. Kaya, salamat sa Panginoon. Kaya itong do not murder, ika-6, Pastor Fred, verse 13. Do not commit murder. I-discuss na ito doon sa Matthew 5. Hindi. Yung ngayon, 7th commandment eh. Na-discuss na po yan. Na-discuss na yan. Okay na yan. Oo. Okay na, hindi mo na. Yung murder, hindi ba, diniscuss natin yan. Magalit ka lang. Oo nga. Mainis. Magtanim ng galit. Lahat po tayo, Murder murderer, na. mga kapatid. Grabe, yung ating mga sinasabing masasama, araw-araw naman, hindi ba Sino hindi nakapagsalita sino hindi nakapintas ngayon sa kapwa? Mga kapatid, uy. Alam nyo, talagang pag tinignan natin, ang maganda. Yan. Sabi ni Pastor Alex, sabi ko, kung kaya ho ba namin yan? Sige. Mahina ho kasi yung mga mata namin, kaya medyo hirap kami magbasa. Pero,
ang maganda dito, sabi niya, kahit na sumobra kayo doon sa 45 minutes, kasi 6 ba, anong oras ba kami dapat? 4 minutes na lang. Ay, salamat sa Diyos. Ito, sasamantalayin ko na. Itong ika-7th commandment, thou shall not commit adultery. Kung po tayo, lahat po tayo ay, without us knowing, we are committing sin against spiritual adultery. Spiritual adultery. Pero ang mabigat, ako, besides spiritual adultery, nag-commit po kami dyan ng confession, di ba? Everybody knows. Didiscuss na natin sa ano yan, Oo. sa isang Kaya, topic ang maganda natin. po doon, yung grasya at awa ng Panginoon. Because, sabing gano'n niya, all who, if you break one law, you break everything. So, walang maaaring magsabi na mas magaling ka o mas magaling ako. Lahat po tayo ay lawbreaker. Alam nyo, doon sa John 8, ang sabi doon sa adultery na yan, sabing gano'n niya, yan po yung tinanggap namin because of the mercy of God. We just stay, sabi ko sa mami, worthy po ba kaming umattend dito? Ganito po ang aming stand, ganyan. Sabi na mami, parang yung sinabi ni Jesus Christ, where are they? Saan yung mga bumabato sa'yo? Ang sabing gano'n ng kwan, wala na po sila. Neither will I judge you. Sabi gano'n. But, ang sabi ni Jesus Christ sa bandang huli, but sin no more. Go and sin no more. So, sabi ng mami, sino ako para humusga sa'yo? Ilan ba yung anak kong ganyan rin? Kaya sabi ko, dito ko. Dito ako sa community na to. Kasi dito ako mahihil. I need healing. We need healing. Tapos mag-stay ka lang. Nung nag-stay po kami, talagang tunay na lahat ng salita ng Diyos na, because the Holy Spirit will really convict us. Hindi namin gina-justify, we do not justify, because that is a sin. Sa 10 Commandments nga eh. We did not justify, but yung comfort nandiyan. Pagkatapos, are we worthy to serve the Lord? Ultimately, after how many years? Almost 20 years. Answered prayer po kami. Naayos, kahit saan nyo daanin na legal o ano paman, the Lord has blessed us as husband and wife. Walang maaring gumawa niyan si Lord lang. Basta nandun ka lang, go and sin no more. Kaya sabing ganun sa amin ni Father Ed Escobar, yung nagkasal sa amin, sabi, Alfredo, huli mo na yan, ha? Kapag ka nagkasal, wala ka ng pag-asa. Sabi niya, nung ikasal po kami, talagang tuwan-tuwa po ako dahil talagang sa purihin ng Panginoon. Kaya wag po kayong magsabi na wala ka ng pag-asa. Lahat po ay may kapatawaran. Ang walang kapatawaran pag ayaw mong tanggapin si Lord. Lahat ng kasalanan may kapatawaran. Kaya itong ating ite-take up ngayon, ito po ay hindi namin maituro noon. Talagang mabigat po yun. Hindi namin maituro. Pero right now, pwedeng very boldly we can teach that. Because ang pag-asa ay kay Jesus. So siya lang ang po pwedeng umayos. Kasi sabi ko nung nag-confess ako kay Father Ed, sabi ko, paano ba ito, Father? May isang pamilyang nasira, pati ba pamilya ko masisira? Wala nang nasabi si Father, nakatingin lang gano'n. Basta, anong gusto mo ba? Sabi niya, i-bless po kami ni Lord. Ikpan niyo kami. So, yun po yung blessing na natanggap namin sa Panginoon. True enough, kung meron bang ang kaaway, he comes to destroy, he comes to kill, steal, and destroy. But the Lord, lahat ng mess natin, He can turn it to a message. Because He came to give us life in all its fullness. Okay, hindi nagpunta si Lord dito doon sa magagaling, yung perfect. The doctor heals the sick. Okay, sige po. Okay, sa ngayon po, bago natin magsimula sa ating Bible study proper, ang mga may birthday ngayong June 2, Sister Siling Mendoza, yay! Brother Jeco Cortez, Brother RJ, Bibero,
Ito ba yung ating aanakin sa kasal? Asawa ni Alpha? Yan. Thank you, Lord. At, sige. Salamat sa Panginoon at happy birthday. Sister Jam, let us greet them. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Sige, tayo po ay manalangin ulit. Pastor Fred, para sa ating Bible study Okay, proper. sige. Let's stay in the presence of God. Salamat po, Panginoon, sa pagsisimula ng aming Bible study proper, O Lord. Ikaw po ang nadito at ikaw ang magturo. Wala po kami magagawa, Panginoon, kung wala ka. Naway ang iyong banal na Espiritu ang magturo sa amin. And our knowledge, Father, we turn it to wisdom that's coming from you. To have peace doon sa mga tao na nagkakasala. Nagpunta ka dito, Panginoon, hindi dahil doon sa mga tao na walang sakit. Nagpunta ka rito upang pagalingan ang lahat ng aming mga sakit, Panginoon. So, thank you, Father, for your presence right now. In Jesus' name, we pray. Amen. O, Sige, palakpakan tawagin natin na ang natin Panginoon. ang ating worshipers para pangunahan tayo sa ating pagsamba. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Good evening po sa ating lahat, mga kapatid. So, babati muna po tayo, Minister Elmer. Magandang gabi sa ating lahat. Comfy family, purihin ang Panginoon. Welcome sa ating midweek Bible study. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, welcome po muli sa ating midweek Bible study. Sa lahat pong nanonood ngayon, nakikinig, ay amin pong binabati. Saan man po kayong panig ng daigdig nandoon. Kumusta po sa inyo lahat, mga kapatid? Thank you so much, Lord. Amen. Thank you, Lord. Mr. Hallelujah. Happy watching, mga kapatid. Narito po muli tayo sa ating midweek Bible study. And let us join together in praising the Lord. Hallelujah. Amen. Purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit. Ang lakas na taglay, siya'y purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Hallelujah. Let's give a big clap offering to the Lord. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Ngayon po, sabay-sabay tayong magpuri, umawit sa ating Diyos na buhay. At tunay na sasabihin natin sa ating mga katabi, maging lahat po nasa ating mga tahanan, sabihin nyo sa inyong katabi, huwag kang matakot, di tayo iiwan ng Diyos. Huwag kang matakot, di tayo Di tayo iwan iwan ng ng ating Diyos. Panginoon. Sa yung pong ating aawitin, mga kapatid, sabayan nyo po kami. Di kita iiwan, di kita pababayaan magpagkailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus, minsan pa po mga kapatid, huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpagkailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus, dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, di ka malulunod.
Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupo, pagkat kasama natin si Jesus. Minsan pa po, huwag kang matakot, huwag kang matakot. Di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus, dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupo, pagkat kasama natin si Jesus. Ano mang pagsubok, basta't kasama natin si Jesus. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain banal ng ngalan mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain Panginoon Hesus Kristo. Minsan pa po to, patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain banal ng ngalan mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain Panginoong Hesus Kristo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa pangako mo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa pangako mo. At aasa sa pangako mo. At aasa sa pangako mo. Hallelujah. Lord, praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Napakasarap pong magtiwala sa mga salita at pangako ng ating Diyos na buhay. Yes, Sapagkat tunay ang kanyang mga salita, tunay na ating maasahan sa bawat sandali po ng ating buhay. Kaya ngayon po, let's continue worshiping our God in spirit and in truth. At sinasabi po ng ating Diyos, huwag po tayong mangamba, pagkat kasama natin lagi siya. Anuman ang sitwasyon na ating kinalalagyan ngayon, nandyan po ang ating Diyos. Kapatid, huwag tayong matakot, tumawag tayo sa ating Diyos at magtiwala. Hindi ako mangangamba, pagkat kasama kita. Hindi ako matatakot, ikaw ang aking kaagapay. Pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan.
pag-asa ko'y tanging ikaw, Panginoon. Hindi ako mangangamba pagkat kasama kita. Hindi ako matatakot, ikaw ang aking kaagapay. Pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan. Pag-asa ko'y tanging ikaw, sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa akin, at ang aking salita'y mananatili sa iyo, hingin mo na ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa iyo. Kamanghang iyong mga gawa, Panginoon. Napaparangalan si Jesus sa buhay ko. Pasasalamat mula sa pusong nagmamahal. Pasasalamat mula sa puso nagmamahal. Sa iyo, Panginoon, matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Mula sa puso, pasasalamat sa Diyos. Pasasalamat, 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 pasasalamat mula sa puso nagmamahal sa Diyos. Let us thank the Lord. I thank you, 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 Lord, for the many blessings you bestowed upon us. Magpasalamat po tayo sa ating Diyos. Pasasalamat. Salamat sa Diyos. Pasasalamat. Salamat sa Diyos. Pasasalamat. Salamat sa Diyos. Pasasalamat. Salamat sa Diyos. Mula sa puso nagmamahal sa Diyos. I thank you, Lord.
Lord, I thank you, Lord. I thank you, Lord. Thank you, Lord. I thank you, Jesus. I thank you, Lord, for the many blessings you bestowed upon us. For the many blessings, for the many blessings you bestowed upon us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Magpasalamat tayo sa ating Diyos. Pasasalamat, 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 pasasalamat mula sa pusong nagmamahal sa Diyos. One more time. I thank you, Lord. 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 For the many blessings you bestow Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We bless you, Lord. Thank you, Lord, for your presence. Hallelujah. Thank you, Lord. We love you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Diyos, tayo magkakasama na naman. Pag-aralan po natin ang Exodus 20 verse 14. Ito'y tungkol dun sa ikapitong utos ng Diyos. Nang sabi dun ay, Thou shalt not commit adultery. Huwag kang mangangalunya. Pero bago pong lahat, tayo po'y manalangin. O aming Diyos na dakila, maraming salamat po sa inyo sa walang humpay mong pagbibigay sa amin ng lahat naming kailangan sa aming buhay. Lalo na po ang banal mong salita. Sa oras pong ito, pangunahan mo niyo kaming muli, wala po kami magagawa. Kami po ay turuan mo, kami makikinig. At sa pangalan ng Jesus, ang lahat ng ito ay para sa iyong glory. Tulungan mo kami, banal na Espiritu, upang ang katotohanan po ang masambit ng aking labi at i-bless din po ninyo ang laman ng aking isip at puso. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ito nga po tayo, ikapitong utos ng Diyos, huwag kang mangangalunya. At tulad ng sabi ko, ang pangalawa po na salita na ating kasamang pag-aaralan ay tungkol doon sa Hebrews 4:12-13. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang taba na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ang mga kasukasuan at buto at nakakaalam na mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanyang tayo mananagot. Sa Hebrews 4:12-13. Para sa pauna nating pagliliwanag, ang sabi po ay sunod daw sa buhay ng isang tao, ang kanyang asawa ang pinakamahalaga niyang pag-aari, most precious possession.
At ang sabi pa sa Old Testament, kung ang mga ito'y kukunin o nanakawin ng iba sa kanya, alinman sa kanyang buhay, o ang kanyang asawa, ang hatol dito ay kamatayan. At ito siya'y malaking concern din at issue nasyonal. Israel cannot survive o alinmang bansa, pati Pilipinas, when there is loss of respect for life and marriage. Kung ang life and one's wife ang precious possession ng isang tao, ang sex and marriage daw naman ang maituturing nating napakadakilang regalo sa atin ng Diyos. At ang sabi nga ng God created Adam, the God-man relationship was established. That was the first relationship experienced by man. And when God created Eve, the first fully man relationship between man and wife was established. Mula doon, ang marriage na instituted ng Diyos ay isang simula ng pagbubukas ng isang pamilyang makadiyos. Please take note of this. Wala ng relasyon sa buhay ng tao na masigit pa sa marital relationship ng lalaki at babae. Ito na ang pinaka-intimate, ito ang life-giving and full of joy na pwedeng maganap sa buhay ng isang tao. At wala na ring experience sa buhay ng mag-asawa naman ang masihigit pa sa mas malalim, mas kalugod-lugod at powerful maliban sa sexual relationship. So, sex and marriage ay napakahalagang regalo sa atin ng Diyos. But please take note, as always, dapat tayo maging handa. The devil is going to go after these two great gifts to God's people, in fact, to all people, para sirain ang magandang planong ito sa atin ng Diyos. Ang sinasabi doon sa 1 Peter 5:8 ay ganito, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walk about as a roaring lion, seeking whom he may devour. Sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Yan ang gagawin at ginagawa ng kaaway sa mag-asawahan. Tingnan natin ang purpose at saka benefits ng sex sa marriage. Mula po sa sinulat ng mag-asawang sina Ron at Judy Sapia, ang title po noon ay sa 7 Purposes for Sex in the Marriage Bond, atin pong tingnan at pag-aralan yung 7 na sinasabi niyang design or benefit ng sex sa married life. Ang una yung for protection, pangsanggalang. Sa 1 Corinthians 7:2, ngunit dahil sa lumalaganap na pakikiapid, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sariling asawa. So, sex is designed for one man and one woman. Ang context nito ay this sex must be between a man and a woman within marriage. Ang reason for this design and context is the protection it affords us against the temptation of sin and sexual immorality. Kapag ikaw ay busog at satisfied sa sexual na buhay sa bahay, hindi ka na para maghanap sa labas sa iba ng mga bagay na ito. Isang paalala po sa mga magkasintahan. Ito po yung paalala ng pastor pag kayo gagalit. Huwag niyo masyadong pakakatagalan ang relationship bilang single na magkasintahan. Pag-usapan niyo mabuti, pagdasal, ang tungkol sa pagpapakasal, baka madarang sa tukso ng premarital sex. At mga magulang, sorry po, napatutusan lamang ako ni Lord. So, ang una ay for protection. Ang pangalawa ay procreation, yung magkaanak. Ang sabi ni Lord sa Genesis 1:28, then God blessed them and said, be fruitful and multiply, fill the earth and govern it. Ito ang kauna-unahang command ng Diyos na binigay sa mag-asawahan. Be fruitful and multiply, magpakarami kayo. Pwedeng sabihin na yan ay noong unang panahon na kailangan talagang magpakarami sila. At ang panahon ngayon ay iba na at mahirap pa ang buhay. Well, totoo rin yan. Kung ganon, maging matalino lang tayo. Mag-ingat naman tayo sa pagpapamily planning. Huwag gagamit ng pamamaraang makakapinsala sa buhay. Kahit ito'y pitos pa, yan ay buhay na rin ibigay sa atin ng Diyos. At mababiolate naman natin yung ilan ba yung ka-6 na utos, yung huwag kang papatay. Mag-iingat tayo. Hindi nga magiging ganap ang enjoyment mo sa pagtatalik pag may takot kang magkaanak. Kaya ito'y protection, procreation. So, ang pangatlo ay for pleasure. This is for our delight, sa ating kaluguran, sa ating kasiyahan.
Nakakalot mang sabihin, pero ito pong katotohanan, na itong pleasure na ito ay mas overemphasize sa relasyon na sa labas ng biblical marriage. At sabi sa Kawikaan 5:18-19, kaya nga ba't mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay, ang ligaya ay lasapin sa mabangon niyang kandungan, mabait siya at mahinhin, babaeng kakit-akit, ligaya mo'y nasa kanya sa pitak ng kanyang dibdib. Thank you, Lord. Very clear. Lahat ng command ay kiniklear ng Diyos. At tungkol doon sa sexual intimacy, it's very clear. It is so designed, given to us for our own delight. Itong ating pleasure. So, huwag natin itong ikahiya, huwag ikatatakot. At asahan mo palagi na sa tuwing magtatali kayo, dapat talagang malasap mo, manamnam mo ang kaligayahan na dulot nito. Alisin ang anumang alinlangan. So, God bless you on this. Yung pong sa Songs of Solomon, basahin po nyo yun. Ito po yung celebration, joy that comes from sexual union of married couples. Sabay ninyong basahin, mga kapatid, matagpo nyo yung pleasure sa pag-iibigan. Ang pang-apat ay oneness, yung tinatawag natin pagiging iisa. Sa Genesis 2:24, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Physical unity becomes a miracle of marriage as a man and a woman become one. Tinutukoy nito ang pagiging isa, body, soul, and spirit ng magkasawahan. At sabay na ma-experience ang kaligayahang dulot ng pagtatalik, both physical, emotional, and spiritual. Yung live-in partners, yung outside of marriage, they are divided from the very start. Walang pagkakaisa, walang oneness. Kasi bawat isa mayroong reservation. Lahat ay nag-experiment. Pag ito'y nagpatuloy, ito'y magdudulot ng gulo o malaking problema sa buhay, sa kasalukuyang relasyon o sa hinaharap sa buhay ng mag-asawa. At kung sino man ang makakatuluyan mo, ito'y dapat na agad ay iwaksi. Thank you, Lord. Ang panglima ay intimacy. Sa Genesis 4:1, Adam knew Abe his wife and she conceived. Knew, it is not just talking about knowing her name, cellphone number, yung Facebook account, yung kanyang address. It's more than that. Kung sa Hebrew, it means closer and more personal relationship. Si Adan at saka si Eva know one another physically, intimately, and sexually. Because nga, unang-una, sila lagi magkasama. They are close together physically, umaga, tanghali, at saka gabi. Yun din siguro magandang tip sa atin para magkakilala tayo palagi. They shared a unity in marriage that husband and wives are to share together for protection, procreation, pleasure, oneness, and intimacy. Ang panganim ay generosity, kaluguran, magbigay, o umalalay. Sa 1 Corinthians 6:19-20, it says there that ito hindi na atin. So, sexual intimacy includes sharing or giving our most important possession, that is our body, to our spouse. Siya na rin ang nagmimiyari nito. If you engage in sex outside of marriage, then you violate that. You give something that belongs to your wife only. We are called to give generously through sexual pleasure with our spouse and no one else. Wala nang iba. Sa 1 Corinthians 7:5, 1 Corinthians 7:5, ang sabi dito ay, do not deprive one another. Huwag mong ipagkakait ang kailangan ng bawat isa, lalo sa sexual need. In the spirit of love, recognize that you are the only person that can meet this need of your spouse, physically, emotionally, and biblically. Thank you, Lord, with love. Salamat sa Diyos. Ang kapito ay comfort. Ito yung kaaliwan. Sa 2 Samuel 12:24, ito ang kasaysayan naman ni David at saka ni Bathsheba. Then David comforted his wife Bathsheba, and he went to her and made love to her. Inalim ni David si Bathsheba at sinipinang muli. Ang konteksto nito, ito po ay namatay yung kanilang unang anak at nagkaroon sila ng mahabang pagluluksa, kalungkutan. At para matugunan ni David ang kalungkutan ito ng kanyang asawa, binigyan niya ng comfort by what means? By having sex with her. Sa maraming pagkakataon in marriage relationship, it is important for one spouse to generously comfort the other in this way.
dapat tayo maging alert, sensitive, baka may problema ang ating asawa, emotional, sa opisina o sa alinman. Dapat tayo ay laging siya maasahan kung hindi man madainan. We need to be grateful as married couple to God for the gift He has given to us to please each other regularly. So, especially during stressful moment of an spouse, napakalaking tulong na ang comfort ay maibigay natin sa kanila at ang isang medium dito ay sexual experience. So in summary, ito po yung protection, procreation, pleasure, oneness, intimacy, generosity, comfort. How nice na lahat ng ito ay tayo aware, and surely yung sex sa marriage ay talaga po a blessing from the Lord. Puntahan naman natin ang marriage and adultery. Marriage in the first place is a covenant. Ito ay between you, your spouse, and God. Ito ay nakalagay doon sa Malakay 2:14 among many. The Lord is acting as the witness between you and the wife of your youth because you have broken faith with her. Though she is your partner, the wife of your marriage covenant. So ito yung tinatawag na covenant of lifetime commitment because God is the witness. God is eternal, and so therefore, this must be a lifetime commitment between husband and wife. Meron pang pangalawang covenant. Ito yung covenant of sexual faithfulness sa marriage. Doon sa Hebrews 13:4, marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure. Dapat ang marriage bed ay kept pure. Two ways of breaking faith with your marriage partner is this. Yung divorce, it will break the covenant of a lifetime commitment. Divorce, separation, whether it is legal or not. And yung adultery naman, ang nagbe-break ng covenant of sexual faithfulness. Puntahan po natin ang study of adultery. Ano ba ang consequence ng pagiging adulterers? Ano ba ang wrong about adultery? Meron pong anonymous quotation, ang sabi ay, Christ is the head of the home, the unseen guest of every meal, and silent listener to every conversation. So, maliban sa ang Diyos ay nasa atin ng katawan, temple of the Holy Spirit, siya ay nasa ating tahanan kasi ito ay Kanya. At alam niya lahat, dinig niya lahat, namdam niya lahat kung nagaganap sa atin. Kaya wala tayong dapat na ipinaglilihin. When we violate our relationship with our spouse, we violate our relationship with God. We break our promise to be faithful. And it will produce children without a proper home, lesser love or no love at all, at walang godly example. Walang godly example of a parent. You destroy your spiritual life. You expose yourself to harm and disease. Sa 1 Corinthians 6:18, pakinggan po nyo ito mga kapatid. Huwag kayong makikiapid. Ang ibang kasalanan ng nagagawa ng tao ay hindi nakakaapekto sa kanyang katawan. Ngunit ang nakikiapid ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Physically, emotionally, and our soul. Ano? So, pabigat din sa lipunan ang adultery sapagkat kung ang bahay ay nagkakagulo at most probably ito ay makakagulo din sa community, and sooner or later pati sa simbahan maapektuhan, at kaya maraming bansa ang magulo dahil marami na ang biktima ng adultery. So ano ba ang included sa adultery? Ang number one, of course, yung willful act of sexual intercourse with someone other than one's husband or wife. Kasama din dito yung sin of rape, homosexuality, incest, at yung sexual abuse of a child. But the Lord Jesus Christ go deeper. He go to the bottom, the source, yung lust, yung pagnanasa pa lamang. Sa Matthew 5:28, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalo niya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Ang pagtingin pa lamang. Dito ngayon papasok ang pornography, yung fornication, fantasizing, at iba pang mga kahawig nito. Ito ang laman ng adultery. So, let us see some implication of adultery. Pero bago ko po ipagpatuloy ang pagsishare sa inyo ng lesson na ito, ibig ko lamang pong i-clarify na ako po hindi nagsasalita
on the standpoint or the spirit of self-righteousness. Ang ilan po sa mga ito'y naranasan ko rin at ito'y lesson sa aking buhay. Salamat sa Diyos, dahil pare-pareho lang siguro, iba't iba lamang ang sitwasyon, iba't iba ang degree, pero dahil na sa open door na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, marami ang nakarecover. Hebrews 4:12, talagang napakamakapangyarihan at matalas ang salita ng Diyos. Ito'y manunuot sa ating mga sikreto, sa ating puso, sa ating isipan, hanggang sa ikaw ay makonvict, magkameron ka ng godly sorrow, at makapanumbalik sa dating mahal mo. Sa 1 Corinthians 2:16, ang sabi doon ay ganito, ang lahat ng nasa sanglibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanglibutan. Sa Ingles, 1 John 2:16, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ito ang nangyari kay David. Ito ang nangyari kay David at ito nga ang puntos ng ating pag-aaral. So ang sabi, ang stages daw ng sin of adultery ay parang stages ng sakit na cancer. Ang unang stage is the lust of the eyes. The lust of the eyes. You are now the target at now you are tempted. Ang sabi ng Diyos ay ganito. Matthew 5:28, muli natin inuulit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinamang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng yun sa kanyang puso. Sa Santiago, James 1:14-15, natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at napapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at ng ugat sa kanyang puso, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. At sa Kawikaan 5:8-9, lumayo ka sa babaeng masama ang pamumuhay, ni huwag kang lalapit sa pinto ng kanyang bahay, bakat dangal mo'y sirain at angkinin pa ng iba, sa kamay ng masasama ay mamatay ka ng maaga. Mga kapatid, wala pa akong authority para pagsabihan kayo o ako, tayo, ng mga ganitong salita. Ito po ay salita ng Diyos. Ang authority po ay nasa kapangyarihan ng ating Panginoon. So please take note na itong stages ng temptation sa adultery ay kalimitan ay bunga ng pagiging walang ginagawa, katulad ni David. Sa halip na nasa digmaan, pinasya magpahinga na muna. At sa kanyang pamamahinga, nakita niya yung si Bathsheba sa kabilang bahay. Naliligo, nagandahan, at doon nagsimula ang lust of the flesh. At mula doon, nagsunod-sunod na hanggang sa umuwi doon sa murder. O iba pong pag-aaral pa yan. Yung being alone, ang sabi ng maraming mangangaral, nung si Eve tuksuhin ng ahas, siya nag-iisa. Nakuhang napalayo siya kay Adan. Kasi kung sila'y magkasama, mahihirapang lumapit ang ahas kay Eva. So, pagka walang ginagawa, pagka ikaw ay nag-iisa, kaya sabi ni Mami, kayong mag-asawa, lagi kayong magsasama, saan man kayo pumunta. At totoo nga po naman, yung colloquial expression ng 7th commandment ay ganito siya, 7, 5 plus 2. Ito ang mag-asawa, ito ang community, ito ang outside world. So mag-asawa, sabi ni Mami, siya namang dapat kayo magkasama sa pakikisalamuha, sa kapwa, maging kung ano naman ang okasyon na yon. At kung ikaw man na isa sa mga community member na ito, ulit kay isang estranghero, kung sino man ngayon nakikinig, huwag kang maging dahilan na maging siyang tagapagwasak ng tahanan. Huwag ikaw ang maging kasangkot o ikaw mismo manunukso. Yan ay kasama na rin doon sa sin of adultery at yan ay punishable by death. So thank you Lord, at nakita po natin ang unang application. Ang pangalawa naman ay yung tungkol doon sa stage 2 ng cancer of adultery. Ito yung lust of the flesh. So mula sa ating mata, nagpunta na sa ating puso, hindi na maalis sa ating isip. You don't know now the difference between love and lust. Naging regular na ang dating paminsan-minsan, mas malalim na ang relasyon doon sa isa at bumababaw naman dito sa tunay na asawa. Kuminsan, hindi na rin umuwi ng bahay, dumadami na ang mga sinungalingan, alabay, yung mga overtime, at pati ang sweldo ay bawas na. Marahil, lihin pa rin ito sa marami. Hindi yan magtataga, lalo na kay Lord, from the very start, pag nanasa pa lang, alam niya. Sabi dun sa Lucas 8:17, for there is nothing hidden that will not be
disclosed and nothing concealed that will not be known or brought out into the open. Ang mga simbolo nito ay gugulo na ang buhay, maguna sa bahay, maingay na, nagtataasan ng boses, nakakaiyak na. Please take note mga kapatid, ang consequence nito, una ang ating mga anak. Marahil ito magiging aral nila sa sex education. Ginagaya kasi ng mga bata ang ginagawa ng matatanda. Ako po'y may kaibigan, sila ay produkto ng tanan. At nung magtanan ng kanilang isang anak na babae, wala silang masabi, naging pipi sila. Kasi ang sabi, bakit kayo rin? Ipanalangin natin na hanggang doon na lamang ang maganap. Kasi kung magaganap naman yung adulterous life sa buhay ng mga bata, yun ang nakakatakot. In the name of Jesus, walang gagaya doon sa mga kaso ay adultery sa tahanan. In the name of Jesus. Marahil ay active ka pa rin sa simbahan, supporter, akala mo yung walang nakakaalam. Yun ngayon ang double life. Yun at sabi ng Diyos, ang sabi sa Diyos sa ganyan, sa Galatians 6:7-8, huwag niyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yan din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Hindi natin kaya dayain ang ating Diyos. So let's go to stage 3. Ito yung pride of life. Si David bilang hari ay parang sinasabi niya, ako'y hari, dahil mo dito yon, gusto ko yon. So para bang entitlement. Ganito rin ang nangyari sa maraming napunta sa ganitong kasadlakan ng kasalanan. Ako'y nasa pwesto, ako'y nakapangyarihan, ako'y may pera, my life begins at 40, at dapat ay while I'm still young. Ito ang mga nasa sa isip. Ang isip pa dito ay nakakatakot ay yung para bagang pinagmamalaki pa, para bang accomplishment niya, para bang mga trophy na nangongolekta na, hindi mas sa isa, naging dalawa, naging tatlo, dapat ito'y mapigilan na. So malaking bawas na relasyon sa bahay. Ang katwilan lamang ay ganito, ay basta ako content, sila ay aking susustentuhin, tama na muna sa kanila yon. Napakatindi na noon. Ang higit na nakakatakot ay kapag umiiwas na siya sa simbahan, umiiwas na sa pagdarasal, umiiwas na sa Diyos. Ito ang ating dapat ipagdasal kung ito'y agad ating maramdaman. Hihingi ng tulong sa simbahan, sa mga kapatiran, sa mga anak upang kaagad matapos ang gawaing masama ng kaaway. So, after that, magiging malignant ito pag hindi ka nakatapos dyan. Stage 4. Malignant, malalaman mo yan sa pamagitan ng sasabihin ng doktor. Kay David, ang naging doktor is si Nathan, yung propeta. Sinabi niya kay David, bakit mo pinakialaman yung kaisa-isang tupa ng iyong kapitbahay samantalang ang dami-dami mo? Salamat sa Diyos, si David ay nakundik. Lagi namang yon ang David na mukhang mahal na mahal siya ng Diyos. So siya nagsisi at ito nga nanumbalik yung kanyang paniniwala. Kung ating ko kumpara doon sa prodigal son, may kahawig naman, sa Lucas 15:17, finally, he came to his senses. Yun ang Lucas 15:17. Kaya sabi, ako'y babalik na sa aking ama. Ako'y babalik na sa aking asawa. Magkalayo ng konti pero magkahawig. Parehong may pinagtaksilan. So, whether you are well aware of your sin in the past or very much in the present, if you are convicted, makita mo ang maramdaman mo. Now, you hate what you have done, hate what has become of your family, of your life. You are convicted and you want out. So there is brokenness in you, a contrite heart, a contrite spirit, a penitent spirit. You are ashamed, sorry, and you are feeling so weak physically and emotionally and even spiritually. But remember, there is always the Word of God. Sa awit 130, 1-4, sabi dito ay sa gitna ng paghirap, kay Yahweh ay dumalangin. Panginoon, ako'y dinggin. Kapag ako'y tumataghoy, dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot, pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Yan ang si Haring David. Convicted, takbo agad siya kay Lord. Sa Romans 8:1-2, there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. And then sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all righteousness. Ito yung blessed assurance.
if the grace of Christ can heal the broken relationship of God and man, it can definitely heal the next highest relationship also, the relationship between husband and wife. So therefore, napakalaki ng pag-asa kay Kristo. So in conclusion, let us see this thing na nakita ko po doon sa isang sinulat ng isang mangaral sa internet. For all we know, worship is the hidden motive at the back of each commandment. Since everything a Christian does should praise God, all of the 10 commandments revolve around the 7 commandments. You shall not commit adultery. At yan po inyong makikita. Thank you, Lord. The 7th commandment is about consecrating our body as a sanctuary to God. It is about being faithful to God, to our mate, to ourselves, to our family, to our children, and even to the society. When we invite Jesus in our life of salvation, our body becomes His sanctuary, tulad ng sinasabi sa 1 Corinthians 6:19-20. Hindi ba nyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya gamitin nyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kaya't gamitin nyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, ako po'y samahan nyo na awitin ang awit ng pasasalamat para sa lahat ng napagtagumpayan ang 7th commandment na ito na tinatalakay natin ngayong gabi. Ito'y sa awat grasya ng Diyos. O Jesus, salamat sa iyong pagliligtas. O Jesus, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong kabutihan. Ang mabuting pastol ng aking buhay. Pinahihimlay ako sa mainam na pastulan. O Jesus, ikaw ang aking gabay. Patnubay sa aking daraanan, tugon sa aking dalangin. Inaakay ako sa tahimik na batisan. Sasambahin kita, Panginoon, papurit parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag, anumang laki o dako ng mundo. Sasambahin kita, Panginoon, papurit parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag, pagkat ikaw ang aming Diyos. Pagkat ikaw ang aming Diyos, pagkat ikaw ang aking Diyos. Salamat sa Diyos. Peace be with you. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Salamat kay Kristo.